Alam niyo po si Apostol Pablo, boring po mag-preach. One time po ay nagpipreach siya. May isang batang si Eutico. No? Sa sobrang ka-boring niya mag-preach, nahulog po yung bata. No? At si Eutico ay namatay. Subalit, bumaba po si Apostol Pablo at binuhat po yung bata. At sinabi po niya, nabuhay po itong si Eutico. No? Pero kung kayo po ay makakatulog ngayong araw diyan sa inyong kinauupuan, hindi ko ho may ipapangako na magagawa ko yung ginawa ni Apostol Pablo. Kaya sabihin mo po dyan sa partner mo, partner, sige kausapin mo yung kapitbahay mo, sabihin mo, partner, pakiusap, huwag kang matutulog. Delikado tayo. No? Ang atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay pinamagatan ko pong A Path in the Wilderness. No? Landas sa ilang. Ayan po. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng January. Kadalasan po sa mga iglesia, ang mga mensahe ay tungkol sa bagong simula. Usual po yan, no? Pag pumunta po kayo sa mga churches, new beginning, no? Yan po ang mga topic ng mga iglesia. Sapagkat pag bago po ang taon, pag Enero, ay meron po tayong pakiramdam na ito po ay panibagong simula para po sa ating mga buhay. No? Kaya dyan po lumalabas yung mga New Year's resolution, no? Sino po ba may New Year's resolution? Nakadalasan hindi natutupad. No? Lalo na kung pagre-reduce po ang inyong New Year's resolution, no? Kadalasan po ay nag-fail. Pero paano po ba tayo magsisimula ng bagong taon o bagong buhay sa pagkakataong ito? Alam niyo po yung beginning and ending, iyan po ay konsepto ng oras o panahon. No? It is a concept of time. Pero ang oras po at panahon ay irrelevant po sa Diyos. No? Nakakuha niyo ba yon? Nang Diyos ay hindi apektado ng panahon at oras. Sapagkat siya po ay Diyos. Siya po ang simula at siya ang katapusan. Ang tawag po sa Kanya ay infinite. No? Wala po siyang simula at walang katapusan. Pero bakit po niya inintroduce yung konsepto ng panahon, ng oras? No? Mababasa po natin sa Genesis chapter 1. No? Diyan po magbabasa. Basahin natin babasahin ko po sa English. Then God said, "Let there be light, and in the firmament of the heaven to divide the day from the night. Let them be for signs and seasons, for days and years." Nakita niyo po yan? So, dyan po sa Genesis pa lang ay nag-i-introduce na ang Diyos ng konsepto ng panahon, konsepto ng oras. Subalit, wala po siyang konsepto ng oras ang Diyos. No? Ano po ang dahilan? No, isa pong obvious na dahilan ay upang tayo na Kanyang mga nilikha ay matutong maisip na ang bawat oras ay may panahon at merong pagkakataon. No? A season that begins and a season that ends. Kaya nga po may January tayo tapos ay New Year. Kahit po sa Biblia, makakabasa po kayo ng New Year. Sa Ecclesiastes chapter 3, sabi niya, there's a time for everything, a season for every activity under heavens. A time to born, a time to die. A time to plant, a time to uproot. A time to kill, a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and so on and so forth. May panahon ang bawat isa. So ano po ang punto
na ipinakilala ng Diyos ang konsepto ng oras, no? Upang, no, for us to be encouraged to continue in spite of the problem and difficulties that we have encountered in life. Para po tayo magpatuloy, no? Sapagkat kung may konsepto ka ng oras, sa yung pag nagka-problema ka, lilipas din yan. Di ba? Yan po ang karamihan na sinasabi ng mga tao. No? May problema man ako, matatapos din ito. Yan po ang konsepto ng oras eh. Ilinagay po ng Diyos sa ating isipan yan upang tayo po ay ma-encourage. Hindi itong taon, napaka malas. No? Sana swertehin naman ako sa susunod na taon. Di ba may mga ganon? Maririnig natin kahit kanino, kahit saan. Maririnig natin na tayo po ay, ang bawat pagkakataon at panahon ay lumilipas. Kung ikaw naman ay pakiramdam mo medyo blessed ka, nakaraang taon, yung konsepto ng panahon ay nangungusap din sa iyo. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng oras laging sagana. Ihanda mo ang iyong sarili. So ganun po ang konsepto ng ating Panginoon. Bakit po, no? Lagi po natin sinasabi, lilipas din yan. So paano po tayo magsisimula nga ngayong January? Ano ba pinagagawa natin? How do we start a new life, no? Ang totoo po, kahit ikaw ay medyo pinahalad itong 2023, 2024, kailangan mo pa rin magsimula. Pag hindi ka nagsimula, ay kakapusin ka po. No? Basahin po natin ang ating teksto. At sa inyo pong Biblia, kung meron po kayong Bible, sino po ang may Bible dito? Ayan na lang po. No? Basahin po natin sa Tagalog, babasahin ko po sa English. Isaiah 43:16-19, ang sabi po niya, "This is what the Lord says, He who made the way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcement together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing new things. Now it spring up. Do you not perceive it? I'm making ways in the wilderness and streams in the wasteland." No? Yan po ang salita ng ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating teksto, ang ating pong teksto ay nagsimula sa 16 and 17. Sabi niya, "This is what the Lord says, He who made ways through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcement together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick." No? Bakit po nagsimula ang ating talata sa ganito? No? Ganito po yung introduction. No, ang sabi ng Diyos ay, ako ang iyong Diyos. Nagpakilala po siya. Nakita niyo po ba diyan? No? In the beginning of our text, God is introducing Himself. Pinapakilala niya yung kanyang sarili na para bang hindi siya kilala nung mga bagong Israelita. No? Ito po ay mga bagong Israelita na. Hindi po sila yung mga Israelita na tumawid doon sa dagat na pula. Kaya po sinasabi ng Diyos, ako yun. Ako yung Diyos na humawi ng tubig upang makadaan kayo. No? Pinapakilala niya po ang kanyang sarili na para bang nakakaligtaan, nakakalimutan ang mga tao na siya yun, siya ang Panginoon. No, bakit po? Sapagkat gustong ipaalala ng Diyos yung senaryo na kung saan ay mga 2 milyong Hudyo ang nagmamarcha palabas ng Ehipto at bigla silang napunta doon sa kanilang unahan ay dagat. Hindi sila makabalik sapagkat doon sa kanilang likuran, nandoon naman yung mga armies ng Ehipto na humahabol sa kanila. Hindi naman sila makapunta sa kanan sapagkat doon sa kanilang kanan at doon sa kanilang kaliwa ay puro kabundukan.
So, pinapakita ng Diyos, ipinapaalala sa kanila kung gaano ka-desperate, gaano ka-hopeless yung kanilang katatayuan noong panahon na yan. At hanggang sa inutusan niya po itong si Moses na itaas mo ang iyong tungkod. At pagtaas po ni Moses ng tungkod, napakalakas na hangin po at binuka ng Diyos ang dagat. Naglakad po ang mga Israelita sa tuyong landas. Yun po ang pinapaunawa ng Diyos. Gusto niyang maintindihan, gusto niyang maunawaan na siya yun. Tayo po, nais din niyang maunawaan kung sino siya. No? Sapagat gusto niyang, sabi niya, because God wanted His people to realize, no? Bakit gusto niyang ipaunawa? Dahil gusto niyang ma-realize ng mga tao na doon sa iyong paglalakbay sa iyong buhay, hindi ka mananaig kapag wala ang Diyos. No? Yun po ang gusto niyang mainawaan. Sabi niya, ang una pong punto, no? Bakit kailangan niyang maunawaan? Sabagat, you have to know your God. No? Hindi po tayo makakalusot sa buhay pag hindi mo kilala kung sino ang Diyos mo. Kilala mo ba? Sapagat wala kang lakas ng loob na bakahin anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay, kung hindi mo nakikilala ang Diyos, mawawalan ka ng lakas sa iyong kalooban. Hindi ka makakaasa sa tao eh. Ilang ulit ka na bang umasa sa tao? At ilang ulit ka na ba nilang binigo? Di ba? Alam niyo, January 4, nag-resign po ako sa trabaho. Ito lang po, itong January 4. Sabi nung aking kumpare, kamusta ka na? Eto, sabi ko, nasa bahay. Bakit nasa bahay ka lang? Nag-resign ako sa trabaho, pambihira. January, wala kang trabaho, pare. Ganun talaga eh. No? Kailangan ko pong balansihin ang aking panahon sapagkat ang aking pong misis ay medyo nagkaroon ng health problem. Ang aking pong trabaho ay medyo malayo. No? At nais ko pong mabigyan ng panahon ng ministeryo sa pagkakataon pong ito. Sa normal pong tao ay hindi po gagawin iyon. Subalit sa amin pong hindi normal, ay mabilis namin ginagawa ang mga bagay na yan. No, bakit ko po nagawa yan? Sapagkat sa akin pong nakaraan, ay may mga encounter po ako sa Panginoon na lagi pong nasa aking puso at nasa aking isipan. Naalala ko po nung isang beses na bago-bago pa lang ako sa ministeryo. Alam niyo po, ang ministry nung araw medyo mas mahirap po kaysa sa pagkakataon ngayon. Ang allowance po namin noon ay talagang allowance lang ho. Kailangan magaling kang bumatak, no? Kailangan magaling kang magluto, no? Lahat ng lutong ng sardinas po alam namin. No, sardinas na may pechay, sardinas na may repolyo, sardinas na may papaya, lahat ng sardinas na may pansit, lahat po gagawin namin para po mabatak yan. So isang araw po ako'y medyo kapos na po ang aming budget. Di na nga po kami makapunta ng church. Sabi ko sa misis ko, ako na lang siguro pupunta. Kasi pamasahin na lang ang meron tayo. Meron na po kaming anak noon na maliit. At nung tignan ko po yung gatas ng aking anak, parang hanggang gabi na lang ito. No? Nabiyayaan po kami ng anak na talagang, kung uminom ho ng gatas, talagang litro-litro. No? Hindi pwede yung kakapirot, anak, tipirin mo muna. Hindi mo naman makausap. No? So ako po ay umalis, at habang nakasakay po ako sa bus, ako po ay nangangamba. No? Siyempre bilang ama po, no? Ikaw ay nangangamba. At nananalangin po ako doon sa bus, buhat po Valenzuela hanggang doon sa aming church sa may Santa Cruz. Yung pong mga minibus na maliliit dati, nagpe-pray po ako sa bus.
At sabi ko, Panginoon, kung tinatanong mo ko kung ako ba'y natatakot o nangangamba, sabi ko, Panginoon, ako'y nangangamba. Sapagkat wala na akong pera, hindi ko naman pwedeng sabihin doon sa anak ko, huwag ka munang maggatas ngayong araw na ito. Dinukot ko po ang bulsa kong gano'n, sa totoo lang, Panginoon, 20 pesos na lang ang pera ko. Yung 20 pesos ho nun, medyo mas malayo pa ho nararating kaysa ngayon. No? Ginanyan ko po yung pera ko, sabi ko, Panginoon, 20 pesos na lang po ang aking pera. Sabi ko, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko naman pwede sabihin doon sa bata, wag muna siyang dumede hanggang 1 linggo. No? Yun po ang sabi ko. At habang tumatakbo po yung bus, pumasok po sa isip ko yung isang awitin na yung, in moments like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. Naalala niyo po yon? Sino po nakaalala? Taas ang kamay. Ayan ho, may edad na ho yung mga yan. Matanda na ho yung kanta na yan. Singing, I love you, Lord. Yan po yung kanta. No? Kinakanta ko po yan hanggang sa kaaawit ko, nakakalimutan ko yung problema ko. Pagdating ko doon sa Santa Cruz, sa aming maliit na simbahan, medyo late na po ako, sa likod ako naupo. Tapos nakatutok po ako sa programa, dahil church nga may programa. May mas late pa po sa akin, yung kumari ko. Sabi niya sa akin, nakaupo po akong ganyan, sabi niya, Brother Joe, may ilinagay po siya sa ilalim ng upuan, parang ganyan na upuan, may ilinagay po siya sa ilalim. Hindi ko naman pinapansin, dahil nga may church service. So pagkatapos po ng church service, bigla ko naalala, sabi ko, ano may ilinagay niya sa ilalim? Paghugot ko, kasi plastic, paghugot ko pong ganon, isa pong malaking jumbo na promil. Natulala na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, Lord, kanina lang ako nag-pray. No? Yun po ang sabi ko. Pagkatapos po ng service, meron ho kami isang kasama doon na dati ho siyang artista. Sabi niya sa akin, parang may problema ka. Sabi ko, wala naman ako problema. Ano sinasabi mo, parang may problema ako? Sabi, wala. Sabi ko, hindi, parang may problema ka. Tapos halika dito, sabi niya sa akin. Tapos kinuha po niya yung kanyang cheque. Nagsulat po siya ng 4,000 doon sa cheque. Binigay sa akin, ipapalit mo bukas. So nung araw pong yun ay klarong-klaro hanggang pong sa pagkakataong ito na hindi po nagpapabaya ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. If you know that the all-powerful God who created the universe is at your back, you will not fear the future. No? Naranasan ko po yun eh. Kaya po magre-resign ako, hindi ako nagdadalawang isip. Basta tama ho yung alam ko pong tama yung aking ginagawa. Ipinanalangin mo itong bagay na ito. Ang Diyos ay laging nakaagapay sa iyo. Ang Diyos ay laging nariyan. Meron pong isang survey na ginanap po sa Amerika, yung Gallup polls. No, yan po. Alam niyo po itong Gallup, ito po ang tatay ng lahat ng survey. No, sila po ang nagpasimula at sila po ay maganda po ang reputasyon sa survey. February 2022, yan po ang survey na naganap. The January Gallup data indicate that 92% of those who attend church service weekly are satisfied, compared to 82% of those who attend less than monthly. The difference is even more evident in the terms that the percentage who report being very satisfied. 67% of those who attend weekly are very satisfied with their personal life, compared to 48% among those who are infrequent attenders. Weekly religious service attenders are, in fact, more likely to say they are very satisfied than are those who make
$100,000 or more in annual household income. No, nakita niyo pa yung survey na yan? No, sabi niya, this survey shows that the people who are connected with God has shown satisfaction and peace of mind in compared to those who are not, and in compared to those who earn much money. Kung lagi ka daw pong nakakonekta sa Diyos, ay mas satisfied ka sa buhay. Amen. So dito po makikita mo na yung mga laging uma-attend ng church, laging nandito sa simbahan, mas satisfied sila kaysa dun sa kumikita ng $100,000 yearly. Magkano po yung $100,000? Di ba? Napakalaki po nun. Pero mas satisfied yung uma-attend ng church. No? It is because in the mind of these people, they knew that whatever happened, there is the all-powerful God who can do the impossible for them. No? Purihin po ang Panginoon. Yung laging uma-attend, nasa isip nila na may backup sila ng Diyos. Anong dapat kong ipangamba? Yun po yung laman ng survey eh. So, your knowledge of God, sabi niya, your knowledge of God gives you confidence. Napaka-importante po nung confidence sa buhay. Habang ikaw ay kumikilos sa iyong buhay sa araw-araw, kung hindi ka kumpiyansa sa lahat ng iyong desisyon, sa lahat ng iyong gagawin, hindi ka po magtatagumpay. Your knowledge of God gives you confidence. Malaki po ang nagagawa nun sa buhay. No? Jeremiah 9:24. But let the one who boasts about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on the earth. For in this I delight. Kung magmamayabang ka din lang, no, sabi niya, ipagmayabang mo na nakilala mo ang Diyos. Kung meron kang dapat ipagmayabang sa buhay, hindi yung pinag-aralan mo, hindi yung yaman mo, hindi yung negosyo mo. Ang ipagmayabang mo, kilala ko ang Diyos. Amen. Yan po ang sinasabi ng ating Biblia. Kung makikilala mo ang Diyos, ay magkakaroon ka ng kumpiyansa. Importante yan. Alam niyo po si Jonathan, yung anak po ni Haring Saul, nung panahon na parang nahintakutan na itong mga Israelita. Naglakad-lakad si Jonathan, nakasama yung kanyang armor bearer. Tapos nakita niya po yung kampo ng mga Pilisteo. Sabi niya, pag ito, inimbita tayo na pumunta sa kanila, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na lupigin sila. Aba, sumigaw nga yung kabila, ali kayo rito. Sabi niya, panahon na. Isipin mo, kampo yung linusob, dadalawa lang sila. Yung isa, hindi naman warrior, armor bearer yung daladala niya. Para bang chimiaa niya sa likod. No? Sinugot nilang dalawa yung kampo, pinatay nilang lahat. Yung kampo ng Pilisteo, dadalawa sila. Si Haring David, nung siya po'y maliit na Haring David, yung confidence niya sa Lord ay sobrang laki. Nakita niya yung Goliath. Subalit, hindi po siya natakot. Sabi niya, ipapakain kita sa ibon. Nakita mo ba yung bata magkaroon ng kumpiyansa na patayin yung tao na sintaas ng tuktok ng basketball court? Nakakita na ba kayo ng basketball court? Si Goliath po ay sintaas nung yung pinaka-board ng basketball court. Si David ay napakaliit na bata. Sabi nga sa Biblia, hindi mo kakayanin yan. Sabi ni Haring Saul, ikaw ay bata, samantalang siya ay mandirigma na sa pulpa sa pagkabata. Ang laki po ng diferensya. Di ba? Nagjojolen ka pa lang, itak na ang daladala nun. Yun ang ibig sabihin niya. Subalit yung confidence po ni David, dahil kilala na ang Diyos, patay po si Goliath. Yan po ang ginagawa ng pagkaunawa natin sa Diyos. Subalit, gaano ba natin kakilala? Gaano mo kakilala
ang iyong Diyos. Hindi po yung kilala lang sa kaisipan, yung tinatawag nilang intellectual assent. Yun pong kilala sa level ng may relasyon. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Sa John 10:27, "My sheep listens to my voice. I know them and they follow me." Yung pong pagkakilala na ganun. Yung bang marinig mo lang. Hindi po ba? No? Yung misis ko, kahit ako nakatalikod ako, kahit anong posisyon ho, makita niya ako, asawa ko yan. No? Hindi ho magkakamali yan. Pag narinig niya yung boses ko, kahit na anong oras ng gabi, biglang kilala niya ako. Yun pong ganong level na pagkakilala ang hinahanap po ng ating Panginoon. Amen. So yung kaalaman, yung knowledge about God, hindi lang po nagbibigay ng confidence, ito po ay nagbibigay din ng wisdom. Sabi niya diyan, your knowledge of God gives you wisdom. Yung pagkakilala daw natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng wisdom. Napakahalaga po ng wisdom. In fact, mas mahalaga po ang wisdom kung tutuusin yung knowledge ay wala pag wala po yung wisdom. Amen? No? Iba po yung wisdom eh. Yung knowledge ay intellect. Yung pagkaunawa mo, o yung pagkaalam mo ng isang bagay. Yung wisdom ay yung application. Abe, kahit gaano karaming pera mo, wala kang wisdom, ubus. Tama po? Nakapanood po ako ng show sa Channel 2 dati. Meron po in-interview na isang dating milyonaryo nanalo ng loto. No, nanalo ng loto. Parang higit 14 million yata ang napanalunan niya. No? Tapos nung ini-interview na siya nung broadcaster, balik siya sa tabing kalsada doon, kumakain na lang. Ano ba nangyari nung tanungin? Abe, nung nagkaroon daw siya ng pera, nagkakape sa Manila Hotel, nagre-regalo ng kotse, no? Isipin mo 'yon, walang wisdom. So napakahalaga po ng wisdom. At yung wisdom ay matatamo mo lamang kung meron kang pagkakilala sa Diyos. No? Paano po naging konektado yung dalawang yan? Sa Proverbs 2:1-5, makikita po natin dyan. "My son, if you accept my word and store up my commands within you, turning your ears to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God." Nakita niyo po ba yan? Sabi niya, kung nais mong magkaroon ng pagkakilala sa Diyos, ay mahalaga na magkaroon ka muna ng pagkatakot sa Kanya. At ang pagkatakot sa Diyos ay nagmumula sa iyong buong pusong paghahanap ng karunungan. Konektado po yung dalawa. Kung kilala mo ang Diyos, meron kang wisdom na nagmumula sa Kanya. No? If you have the knowledge of the all-powerful God in your life, then the peace of God that surpasses all understanding will dwell in you. Pag kilala mo ang Diyos, ang pinakamakapangyarihang Diyos, yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, ay mapapasayo. At kapag meron kang kapayapaan, lahat po ng bagay ay makakalimutan mo. Makakalimutan mo ang iyong problema, makakalimutan mo ang mga iniisip mo, makakalimutan mo ang mga negatibong bagay, makakalimutan mo kahit ang mga accomplishment mo. No? Bakit po? No, alam mo naalala niyo ba yung kantang, ito, mukhang alam din ito ng mga nagtaas ng kamay, ano? May awit po noon na yung, "When I look unto your holiness, when I gaze unto your loveliness,
When all things that surrounds become shadows in the light of you. Alam niyo po yan, ano? Napakagandang kanta, hindi niyo ba nakita? Sabi niya, kapag ikaw daw ay nakaharap sa liwanag ng Diyos, yung anino nasaan? Nasa likod. Amen? Humarap ka sa araw, yung anino nasa likod. Pero tumalikod ka doon sa liwanag ng Diyos, makikita mo yung kinakatakutan mong anino mo sa buhay. Yun po ang pinagmula ng awitin. No? Napakagandang awitin, no? Sabi niya, lahat kasi, sapagkat kung ikaw ay nakaharap sa kaluwalhatian ng Diyos, wala kang dapat ipangamba sa iyong buhay. Amen? Nakaharap ka Sapagkat kung nakaharap ka sa kaningningan ng Diyos, ang lahat ng anino ay nasa likod mo. Wala sa iyong harapan. No? Because what hinder us to become successful in life is when everything, your fears, your problem, insecurity, success, victories, overshadow God in your life. Kaya ka raw hindi nagiging successful sa buhay sapagkat nasasapawan ng anino ng iyong problema, ng iyong insecurity, ng iyong mga katagumpayan, ang presensya ng Diyos. Kaya hindi ka nagiging successful sa buhay. Kung ang presensya ng Diyos ay nasasapawan ng anino ng iyong takot sa buhay, malaki pong problema. Kung ang presensya ng Diyos ay nasasapawan ng anino ng iyong mga pangamba, malaki po ang problema. Kung ang presensya ng Diyos ay nasasapawan ng anino ng iyong tagumpay, baka mas malaking problema. Kung ang presensya ng Diyos ay nasasapawan ng anino ng mga nagawa mo sa buhay, wala kang kapayapaan. No? Hindi ka makakapagpatuloy ng maayos sa iyong buhay. Kaya nga po yung susunod dating verse, ang sabi niya, forget the former things. No? Do not dwell on the past. Kalimutan mo raw yung nakaraan. Minsan na hindi ko maintindihan ng Diyos. Sabi niya kanina, alalahanin mo kung sino ako. No? Nakaraan na yun Tapos sabi niya, forget the former things. Kalimutan mo na. Yung ibig niya sabihin ng kalimutan ay hindi yung i-delete, burahin sa iyong isip. Oy, wala na. No? Hindi po yun. Ang ibig niyang sabihin doon sa forget the former things ay huwag kang paapekto doon sa mga bagay na naganap na. Ito man ay katagumpayan, ito man ay kapigatian, huwag kang magpa-apekto doon sapagkat hindi mo makikita yung iyong daraanan. No? No, sa umpisa ay pinaalala niya sa iyo kung sino siya at ang ginawa niya sa nakaraan at ang susunod ay kalimutan mo ang nakalipas. Be it fears, be it success, be it worries, be it accomplishment, kalimutan mo na siya. Huwag siyang makaapekto sa buhay mo ngayon. Una, know your God. Pangalawa, sabi niya, do not be mindful of the things from the past. Pabayaan mo na. Past na yun No? Kalimutan mo na siya. Forget the old things. No? Yun nga sabi ko, hindi ibig sabihin na hindi mo na siya maalala. Pero huwag ka nang magpa-apekto sa kanya. Yan po ang ibig niya sabihin dito. Not only the fears and defeat, but also the success and accomplishment. Kahit po yung mga accomplishment, huwag nang maapektuhan ang iyong buhay. Kaya nga sabi ng Bible, forget the former things. Hindi niya sinabing, forget the former things when it is bad. Wala po siyang sinabing ganon. Ang sinabi niya ay, forget the former things. Lahat. Huwag ka nang maapektuhan ng mga bagay na yan. Alam niyo po, nung ako'y kasama po sa pagpapioneer sa isang church sa Marilao, meron po kaming napuntahan dong isang bahay at yung lalaki, nung share namin ng gospel, sabi niya, oy, born again din ako. Natuwa ho kami. No?
Alam mo, sabi niya, nung kasabay ko nga si Eddie Villanueva, kami nag-evangelize dito, buhat sa Santa Rosa po, sa may Marilao. Sabi niya, yung buong Santa Rosa yan, yung kalsadang yan, buhat niya hanggang doon, ay kami po ang nag-evangelize yan. Ay talaga, natuwa po ako. Tapos, sabi ko, habang nagkukwento siya, sabi ko, tapos, ano na nangyari? Wala na. Natanim sa kanyang isipan yung mga magagandang bagay na ginawa nila noon at siya ay nabubuhay doon sa magagandang pagkakataon na nangyari noon. Subalit nakalimutan niya sa kanyang hinaharap, sa kanyang pagkakataon na wala na siya sa harapan ng Diyos. Kaya nagkukwento na lang siya noon sa aming panahon. Pero wala siyang maikwento sa pagkakataong ito sapagkat nakalimutan na niya, naglunod siya doon sa success na naranasan niya nung nakaraan. Amen. Kaya kung meron kang success, huwag ka na rin pa-apekto. Baka hindi ka umalis sa sitwasyon mo. Forget the former things. Do not dwell on the past. Meron niyang isang kasabihan, sabi niya, how can you embrace your future if your hands are chained in your past? Paano mo raw yayakapin yung hinaharap kung ang iyong dalawang kamay ay nakatali sa iyong likuran? Amen. Pwede ba kalagan mo na yan? Ano man yung itinahali mo sa likod mo. Sapagkat napakaganda po ng buhay na ibinibigay ng Diyos sa iyo, subalit hindi mo mayakap, hindi mo makahawakan. Bakit? Itinahali mo ang iyong kamay sa likuran. Amen? Forget the former things. You see, the past always blocks your path. Yun pong nakaraan, lagi pong hinaharangan o hinahadlangan yung iyong daraanan. It blocks your vision. It blocks your sense of direction. It blocks you from accomplishing your goals in life. Ito po ay nakaharang. Yung nakaraan, ito man ay mabuti o masama, ito po ay laging nakabara. Ito po ay laging humahadlang upang makita mo yung daraanan mong dapat mong daanan. Upang makita mo yung vision. Lagi po itong nakabara. Kaya nga po ang sabi doon sa Luke 9:62, Jesus replied, no one puts a hand on the floor and look back, it fits for the service in the kingdom of God. Wala raw pong nag-aararo na sa likod nakatingin. Meron ba kayo nakita? Ang husay mag-araro nito pag diretso, no? Nakita na ba kayo nag-aararo? O meron na ho ba nakakita ng araro dito? Baka naman puro di makina na kaya hindi ho natin maintindihan. No? Yung araro po kahit nga nakatingin kang ganyan, pag hindi ka sanay, hindi mo maidiretso, hindi mo maituwid Ang sabi po ng Biblia, wala pong nag-aararo, nasa likod nakatingin. Amen. Wala hong tao na magiging matuwid ang buhay pag doon ka sa nakaraan nakatingin. No? If you forget the old things from your past and start focusing on the future, then and only then that you can see the plans of God in your life. Pag kinalimutan mo po yung nakaraan, dito mo lamang makikita yung plano, yung maliwanag na plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga po yung susunod nating text, ang sabi po niya diyan, see, I am doing new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making ways in the wilderness and streams in the wasteland. No, nakita po ba natin yan? Sabi niya, ang talata pong ito, sinasabi po rito na
na tignan mo. Pinipilit kanyang tignan. Hindi sa physical mong mga mata, kundi sa spiritual mong mga mata. Sabi niya, see or look with your spiritual eyes. Use your spiritual vision on the things God is doing in your life. Minsan po, hindi natin makita. Meron na palang ginagawa ang Diyos sa ating harapan. Hindi pa natin makita. Hindi natin ma-appreciate. Sapagkat ang tinitignan lang natin ay yung physical. Kadalasan naman, no, sa tao, na ganyan. And so, the next thing that we should do is know the new things that God has prepared for you. No? Yan po ang susunod nating next po. Know the things, no, that God has prepared for you. Alam niyo po, ang Diyos ay meron siyang tinatawag na grand plan. Plano niya sa buong sangkatauhan. Pero meron din siyang plano sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po tayo biktima ng pag-iisip ng iba. No? Minsan para bang nabiktima ako, no? Minsan naisip natin, I am a victim of someone else's idea. Hindi naman ako dapat isinilang eh. No? Hindi nila ako pinag-isipan. Yung mga ganyan pang natin. No? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay merong purpose ang Diyos. May layunin. Naniniwala ka ba? May layunin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, no, ang mga tao ay hindi nagiging satisfied sa kanilang buhay kung hindi po sila nakatapak doon sa layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lagi pong may kahungkagan sa kanilang kalooban. May void doon sa loob. Kaya naghahanap sila ng mga bagay-bagay na makakasatisfy ng kanilang damdamin. Kaya po yung iba nagbibisyo eh. Gusto mo bang matawag na lasinggero? Adik? Wala. Walang taong gustong matawag na gano'n. Subalit, bakit sila napunta doon? Sapagkat akala nila na ito yung makakapag-satisfied nung kawalan, nung kahungkagan, yung void na nasa loob. Kaya gagawin nila yon. At sa simula, makakakuha sila ng satisfaction. Pero pang sandali lang pala yon. Yung iba, mambababae. Meron ba sa ating gustong matawag na babaero? Gusto mo? Hindi rin. Kahit sino sigurong tao. Bakit? Abay, negatibo yun eh. Pero bakit humahantong sa ganon? Sapagkat hindi nila makita yung layunin ng Diyos sa kanilang buhay, meron silang emptiness sa loob, hinahanap nila ito sa bawat relasyon na kanilang pinagdaraanan. Pero ang problema lang nila ay yung purpose. Yung layunin ay wala. Hindi nila makita. Minsan nga may pumupunta sa church, akala nila dito nila talaga makikita yung kanilang God's will. No? Pero hindi po doon. Yung layunin ay napakahalaga. Yung layunin sa buhay ay importante na dapat mong malaman. This is why many of us don't have the joy. Wala daw ho yung tunay na kasiyahan. No? Don't have the joy in their life because the presence of God is not within. Wala kasi yung presensya ng Diyos eh. Kaya wala yung kapayapaan sa loob. And so we do not see. Hindi rin natin nakikita. And so we do not perceive. Minsan gumagawa na ang Diyos. Sabi niya, no, you do not see that God is making ways in the desert for you. Hindi mo nakikita. No? Minsan nandiyan na ang Diyos, gumagawa na siya ng paraan sa iyong buhay. Subalit hindi mo pa rin nakikita yan. This means that God is making miracles to your difficulties. Minsan hindi mo pa rin nakikita.
You do not perceive that God is making streams in the wasteland. Sa katuyuan ng iyong damdamin. No? Yung bang tuyot na tuyot ang iyong pakiramdam. Minsan ay gumagawa na ng Diyos ng streams. Subalit hindi mo pa rin nalalaman. No? Bakit? Kasi yan niya ang problema. Alam niyo po, si Christopher Coleman ay isang taong hindi normal sa paningin ng karamihan. Kung kayo po ang titingin sa kanya, ay sasabihin niyo na mas mabuti pang hindi na nabuhay ito. Subalit, nung pong ma-encounter niya ang Panginoon, nung makilala niya ang Diyos, nakalimutan po niya lahat ng bagay. Nakalimutan niya yung kanyang kapansanan, nakalimutan niya na sila ay iniwan ng kanilang ama, nakalimutan niya na napakalaki ng kanilang suliranin sa kanilang buhay, at nakita niya kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. When so many things around you that says you are not good enough, and in that moment I felt God saying, not only are you good enough, but you're perfect for this. Mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Ang totoo pong dahilan kung bakit hindi tayo nagtatagumpay sa buhay ay hindi naman yung mga material na bagay na wala tayo. Minsan po iniisip natin, sana may pera lang ako, ayos na ang buhay ko. Minsan po iniisip natin, sana meron ako nun, sana meron akong negosyo, maayos na yung buhay ko ngayon taon. No? I will be a better person if I have these things. No? That is not true. It is not the things that you don't have that makes you fail. It is that God that you don't have in your life that makes you fail. Hindi ho yung mga bagay na wala tayo ang nagiging dahilan ng ating pagbagsak, kundi dahil ang Diyos na wala sa ating buhay, kaya po tayo bumabagsak. Hindi ho natin mapagtatakpan. Hindi mapagtatakpan ng iyong ministeryo, yung dryness sa iyong kalooban. Hindi po mapagtatakpan ng pag-attend natin sa iglesia, yung kaguluhan sa ating isipan. That is why you cannot see new things that God is doing in your life. Ang dahilan po, wala talagang Diyos eh. Hindi po tayo nakatutok sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang may lalang. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Panginoon, maraming pagkakataon na iniisip namin na kaya kami hindi nagtatagumpay ay maraming mga bagay na wala sa amin. Bisa iniisip namin, wala lang akong pera eh. Wala lang akong negosyo. Kung meron lang sana ako nitong mga ito. Minsan sinasabi namin sa aming mga sarili, Panginoon, kulang ang ibinigay mo sa amin. Subalit hindi pala iyon. Ang kakulangan namin ay hindi ang material na bagay. Ang kakulangan namin ay hindi salapi. Ang madalas na kakulangan namin ay ikaw. Sapagkat wala ka sa aming mga buhay. Kulang ang presensya ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Panginoon, sa taong ito na darating,
dalangin po namin na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Ano man ang kakulangan ng aming nakaraan, alam po namin na ikaw ang magpupuno. At inaasa namin ang iyong buhay. Inaasa namin ang aming buhay, sampunang buhay ng aming pamilya sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Gabayan mo ang bawat isa. Hanggang sa makaharap ka namin, Panginoon, ng mukha sa mukha. At sa iyong paanan, Panginoon, kami ay magpupuri sa iyo ng buong puso. Salamat, aming Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na siya naming Panginoong tagapagligtas. Amen.